Kapag nag-abroad ka, especially dito sa Hong Kong, hindi ka po pwedeng maging ignorante. Sa madaling salita, parang gusto mong pagkatiwalaan yung lahat. Yung pagtitiwala sa lahat ng kakakilala mo lang. Napakadelikado niyan. Kasi alam nyo po na minsan nga, kaibigan mo na ng matagal, delikado pa. Paano pa kung kakakilala mo lang? Yan po yung pag-uusapan natin sa Be Empowered program natin para sa mga OFW. Kung gusto nyo po, i-share nyo po yung link at magbabalik ako in few seconds. Kasama ko po ang ating special guest right now. Ano pong pangalan ninyo? Ako po si Jennifer Cabinyan. Jennifer. Taga saan po kayo sa Philippines? Ilocos Norte po. Ilocos Norte. Gano'n na rin po kayo katagal na nag-abroad? 18 years and 3 months po. 18 years. Pero saan-saang bansa? 2 years and 3 months po ako sa Lebanon. Tapos Pero yun yung pinakauna mo, Lebanon. And then afterwards, dito na po sa Hong Kong. dito na. So, saglit ka lang sa Lebanon, tapos dito na sa Hong Kong. 18 years ka na nasa abroad? Opo. So, nung 18 years ago, anong reason kung bakit ka nag-abroad? Ang reason po ay yung mababa po yung sahod. Tapos So nagtatrabaho ka na sa Philippines talaga? Anong trabaho mo sa Philippines dati? electronics po. Sa electronics. So, yun yung time. Mababa yung sahod ko lang, so punta ng abroad. Bakit Lebanon yung napili mo ng umpisa? Wala pong binabayaran pag pumunta po dito. So, walang babayarang placement fee, ganon-ganon. So, kamusta yung experience mo doon naman sa Lebanon? Sa umpisa po, naging okay naman po, Pastor. Tapos, nung after 1 year, nagka-gear up. Nagkagera. So, kailangan mong bumalik ng Philippines. And pagbalik mo sa Philippines, gaano ka rin katagal na nag-stay doon para... Kasi next na yung Hong Kong, di ba? Sino nag-suggest sa'yo sa Hong Kong? Nakilala ko po sa airport, tapos may kakilala po siyang agency sa Pilipinas, tapos dito po yung... So, sa aeroplano lang lahat, no? Aeroplano Tapos, dito. And nakailang ka ng amo dito sa Hong Kong? 6 na amo po. 6 na amo. Pero sa unang amo, gaano rin katagal? 2 years po. Gaano katagal yung pinakamatagal mong amo? 4 years. 4 years lang. So, ang dami mong naging amo. So, kamusta yung pinaka-experience mo dito sa Hong Kong so far? Ang pinaka-worst po na experience ko po dito sa Hong Kong, Pastor, yung umutang po ako ng 20,000 Hong Kong sa lending company. 20,000 Hong Kong dollar. Pero bakit? Anong reason kung bakit? Ginamit ko po yun sa pagpapaaral ko po ng aking pamangkin. Tapos ang iba po ay yung hindi po ako binayaran ng kaibigan ko. Tapos yun po yung pinambayad ko po, Pastor. So, himay-himay natin. Yung una, kailangan mong umutang kasi kailangan ng pamangkin mo para sa pag-aaral niya yun. So, supposed to be, magkano lang sana ba yung balak mong utangin? 20,000 talaga? 20,000 po. 20,000 talaga. And pagpunta mo dun sa lending company, mabilis lang ba na? Mabilis lang po, pero dahil nung ini-interview na po ako ng staff, tapos kailangan po ng guarantor, tapos magbaback out na po sana ako, Pastor, pero dahil wala po akong maibigay na guarantor. Pero nagsuggest po siya na kung gusto ko daw, na siya na lang ang gagawin kong guarantor para makautang po ako. So, anong ginawa mo? Siya yung ginawa mong guarantor? Yun po. So, pwede pala rin dito yon. Pero anong nangyari afterwards? Afterwards po, yung unang month, okay pa naman po. Pero nung after 2 months na nakatanggap po ng sulat ng pamilya ko sa Pilipinas na galing sa lending company, na doon ko po nalaman na hindi na pala nagbabayad ng yung share na yung so ang nangyari is yung naging guarantor mo, umutang rin ba? Parang ganun?
Naghati po kami sa 20,000. So 20,000 na yan, 10,000 sa'yo, 10,000 sa kanya. Opo, Pastor. So supposed to be, parang nagbabayad rin siya, nagbabayad ka, pero anong ginawa ng naging guarantor? Hindi na po nagbayad. So basically, yung 20,000 na yon, ikaw lang nagbabayad nun. Nung after 2 months pa, Pastor. So yung nalaman mong may letter, Opo, Pastor. yung nalaman, and then yung nalaman nila na may letter, ano nangyari sa family mo doon? Pumunta po ako sa lending company, tapos doon ko nakita. Tapos nung marami kaming na biktima, napag-usapan po namin na magpatulong sa police station at ganun din po sa consulate. Tapos ano nangyari? Natulungan kayo? Nung nabayaran ko na po yung utang ko na Yung 20,000, Opo. kasama yung 10,000 niya. So yung nabayaran mo, ano nangyari? Nung nabayaran ko na po, Pastor, umalis na po ako sa group chat na yun. Tapos nagsimula po ako sa buhay. So, mahirap po ba na, alam mo yun, nagbabayad ka ng utang mo, at the same time, nagbabayad ka pa ng utang ng iba? Mahirap po, Pastor, dahil doon po yung nagkaroon ng galit ang pamilya ko dahil ang sabi ng nanay ko noon, nung nag-abroad ka, hindi ka umutang. Ngayong may trabaho ka, dito ka lang nagka-utang. That's very interesting point. I would like to address this para sa mga nagwo-work dito sa Hong Kong. Yung sinabi niya is napakatotoo kasi paano yun? Paano posible na nasa Philippines, ang hirap ng buhay, ang baba ng sahod, ang konti ng kita, pero walang utang? Pero ngayon na nag-abroad ka dito sa Hong Kong kasi nga accessible yung utang. So ano nangyari? Nagkandabaon-baon ka sa utang. Kailangan mo pong pag-isipan kung paano yung buhay mo. Ang problema usually sa tao, pinag-iisipan lang yung buhay pagkatapos umaksyon. Na supposed to be, mag-isip ka muna bago ka umaksyon. So pag-isipan nyo po ito kasi yung nangyari sa kanya, hindi nyo na dapat yan madanasan. Ikaw na bago ka pa lang dito sa Hong Kong, iwasan nyo po yung ganyang atraso. Hindi po maganda yan. Believe me, napansin nyo po na ang dami na nating na-interview about sa utang. Hindi maganda yung utang. Huwag nyo pong isipin na hindi, sa akin iba. Siguro fine, nakabayad ka sa umpisa, pero hanggang kailan kaya? Hanggang kailan? Maadi ka sa utang. Pag-isipan mo po na yung pinaka-target mo dito sa abroad, makapag-ipon, makapag-for good ng maayos. Hindi maging alipin dito dahil sa utang. Naintindihan nyo? Nai-gets nyo po? Importante pong maintindihan nyo yan. Okay? And gano'n na po kayo katagal dito sa help center? Magti 3 years po sa 17. So, magti 3 years. And paano po kayo nakapunta dito sa help center? Nung nag-a-attend po ako ng financial seminar, meron po akong evangelist na nakilala. Tapos, nung inaikukwento-kwento ko po yung karanasan ko sa, yun po, ipunta ka. So, nakapunta ka dito sa help center. And paano nakatulong sa'yo yung help center na to? Napakahalaga ang help center po sa aming mga OFW dahil dito ko po natutunan, i-value ang sarili ko. Natutunan ko din po yung mga, kung paano ko ipag-ipunan ang kinabukasan ko. So ngayon nakakaipon ka na. Malaya na sa utang. Malayo at malaya. Dapat dalawa yan. Okay? Malaya at malayo. Importante yan. Bakit? Kasi kapag hindi ka lalayo sa utang, pwedeng malaya ka ngayon. Pero kapag di ka lalayo, ano mangyayari? Paulit-ulit. So ngayon nakakaipon na. Nakakaipon na po. Nakakaipon. Kamusta naman na yung family right now? Sa ngayon po, okay na po yung relasyon ko sa mother ko at pamilya ko sa mga kapatid ko. Meron na ring peace sa loob mo, for sure. Peace of mind. Yes. Yan yung pinaka-importante. At kayo rin po na nanonood sa amin. Gusto po namin na pumunta kayo sa aming health center para magkaroon kayo ng peace of mind kung kailangan ninyo. Advice para sa finances which is very practical. Yes, nasa health center tayo pero yung pinaka-target nito ay tulungan yung mga taong especially OFW na merong pinagdadaanan. Just visit us kasi everyday naman bukas kami. Sa susunod na episode, matutunghayan nyo po yung isa na namang kwento ng OFW na maraming pinagdaanan pero sa huli, nagtagumpay naman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW
dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.